12.5 yung pinakamura. Dainis. Pero itong mga 21 na to, halo na yan. Halo na yan ng leather saka ano. Akala ko puro t-shirt lang. Hindi ko napansin. Kombinasyon siya ng textile, leather, saka Magkano to, sir? 21,500. 21. Please, no! 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 Okay. May ano na rin to. May thermal liner to. Ang sa loob. Pwede mo alisin para malamig. Tapos pagka umuulan, kabit mo. Ano na rin siya, serve as kapote na rin. Pero sa loob. Ang galing. Nakasubok ako nito. Biyahe kami ng ano, Visayas Loop. Kaya ako tumutulo dito yung tubig eh. Sa loob, hindi basahing t-shirt ko. Pero basahing jacket sa labas. Pero sa loob, hindi. Kasi ganda rin yung price eh. Oil injected. Tapos yung sa nasesemplang na. Oil injected shoulder naman. Mga pang big bike na yung sasakay dyan. Ano naman ginagamit ng mga nag-big bike na gusto rin. Pag ayaw nila mag-leather, sobrang init ng leather. Nasa gitna ka lang ng mesh type tsaka leather. Oo. Oh, excellent. Nasa 33 po. Yan. Opo. Meron yan, may ano naman, 36.5 na yan. Simple lang siya. Higa ang ano pa yan. Oo sir, ang dami yan. Sa mga naninigarilyo, ito ang hanap madalas eh. Modular. What's up mga ka-trip? Welcome sa channel ko. Bumili ako ng ng helmet kay Sir Ogie Morte. So kamakailan kasi nagpa-promo siya. So ayun, napabili ako ng Dioras. Pero ngayon alam ko tapos na yung promo na yun. So ito yung binili ko, AGB helmet. So syempre bukas na to dahil chinek ko dun sa shop niya. So nahulog pa. So ito yung manual niya. Saka may mga lock yata to sa visor. So ayan, meron siyang free na sticker, small at saka malaking sticker, no? Then ito na yung helmet. So, ayan yung helmet. Nakuha ko sa kanya 12,000. Pero yung original price nito sa kanya is 15. So, yun nga. Dahil nga nagpa-promo siya, napabili ako ng Dioras. So, ayan, medium. So, pinili ko tong design na to kasi kakaiba nga yung design niya. So,
So sa kulay naman, kaya ito yung nagustuhan kong kulay dahil visible na visible siya sa daan, no? Kasi mostly kapag black yung motor mo, yung helmet mo black din, mostly ganun yung ano nila. Pero ako okay na sa akin yung ganitong kulay para visible ako sa daan, lalo na pag gabi. Kaya hindi black yung pinili ko. Actually dalawa yung choice ko eh. Na out of stock na lang yung isa, yung Sol Luna. Yun talaga yung una kong kukunin. Kumbaga ito pangalawa na lang. Eh yun nga, naubusan ako kaya ito na lang yung kinuha ko. So ayan, set up ko na muna. So ito yung mic na ginagamit ko. Boya by M1. Nasa kulang 1,000 to sa Lazada. So battery operated. Tapos ito GoPro mic adapter. Nabili ko to 2,000 pesos lang. Second hand na to. Mahirap maghanap nito. Yung SRP dito alam ko nasa 3,500, pero dahil nagkakaubusan yung ibang seller tinataasan nila, yung iba 5,000 binibenta. So ito yung camera ko, GoPro Hero 5, and yung mount ko sa Shopee ko to nabili. Yung pangalan ng Shop GRX. So nasa 300 yata to. So ayun, una ko munang install itong mic. Kaka-problema ako dito sa mic na gagamitin ko, no, dahil sobrang haba ng wire. So yun, pag-iisipan ko muna kung paano ko maitatago itong ganitong kahabang wire dito sa sa helmet. 1 hour later. So ito yung mic ko. So yan, ginitay ko kasama nitong switch para steady lang siya in place. Tapos yung on off niya nandito. So yan, naka-steady lang sila dyan. So ito namang mounting yung install natin.
Dumating na yung hinihintay ko sa Lazada, yung Velcro. Open na natin para makabit ko na tong ano, mic adapter. So, dikit na natin dito. Testing muna natin kung paano yung So, ayan mga katrip. Tapos ko na din yung motovlogging helmet natin. So, excited na akong gamitin ko para sa susunod na ride. Dito ko na tinatapos yung vlog ko. Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko, subscribe kayo and hit nyo rin yung notification bell. Then ayun, dito na lang. Ride safe and see you next vlog.